Shoutout sa mga kabatch 1 ko sa IDTC, sa General Santos City, and sa family ko, Macanas family. And start na tayo ngayon. Let's go. Pakita mo kami, idol, yung pinakamabilis mo. Ayan, medyo matagal-tagal na rin din nakapag-practice to si idol. Yung mga taga Quezon, hindi na po sila makapag-debone, no? Kasi umuwi na sila ng Quezon. So babalik na lang sila kapag kailangan na ulit talaga nila yung deboning. Ang mahalaga na kapag practice sila dito. Siyempre, di biro ang gastos. Medyo malayo din talaga sila dito. So sa lahat ng mga nagsisimula pa lang dyan, panoorin nyo lang ng panoorin yung mga video yung ginagawa natin. Iwas lang pagka medyo matigas. Buto yun. Okay? Nice one. Makakatulong sa inyo to. May nag-comment pala sa akin isang beses, ano? Pull daw, pull. Tatawa na lang ako. Niyabangan pa ako, ano? 15 years? 15 years na raw siyang butcher. Tinanong ko na lang bakit nasa Pilipinas pa rin siya. Mas malaki pa raw kinikita niya sa mga butcher sa abroad, na nasa abroad. Tinanong ko kung may business din siya. Hindi naman sumagot. Ganun talaga ang buhay. Minsan idadaan mo na lang sa yabang para masabing mas magaling ka. Hindi naman tayo nakipagpagalingan. Ayan ang patahind. Yan tinatanggal ni Idol. Patahind ng dinosaur. Lang, sige, hiwa lang. Huwag kasi yung gloves eh. Ayan na. May mga mamimili na sa atin. Ang mga bossing natin, nandyan na. So after na mag-debone. Good morning, Kim Joe. Hi, good morning, bossing. So dagdag pressure to kay Idol habang nagde-deboning. At may mga bibili na sa atin. Mga suki natin pogi at maganda. Bali, habang nagde-deboning nga pala dito si Idol, nandito rin pala yung mga anak niya na nanonood sa kanya. Kaya na proud talaga. Nakaka-proud talaga yan habang nagbibideo ka or nagde-deboning ka. Kaya panood ka ng mga anak mo. Lapit. Practice lang talaga ng practice. Makukuha at makukuha mo rin yan. Sa mga hindi pa nakaka-experience, mga primal cuts and deboning, kung di pa kayo nakakahawak ng baboy, malaking bagay yung video yung ginagawa natin para pag kayo naman yung sumubok, magagawa nyo rin para sa pangarap. Puso, sabab, chai, Hindi man kayo makapag-abroad, gabi. magamit nyo man sa negosyo. May mga kapwa lang din talaga tayong butcher na iniyayabangan yung mga kapwa natin butcher. Di ko alam kung bakit ganun. Pero alam din nila nakikita kasi yung purpose na ginagawa natin. Sa kanila walang effect yung ganito kasi basic na lang to sa marurunong talaga. 15 years butcher ka. Sinabi ko na nga lang doon na yung mga nagpa-practice sa atin dito, 2 to 3 months nga nakakapag-abroad na sila. Hindi kasi basihan ng tagal mo sa pagiging butcher kung gusto mo mag-abroad. Pero dapat makumpleto mo yung requirements na hinihingi sa'yo at maipasa mo lahat yun. Ayun ang importante. Kaya nga dati pinagtatalo na yung fake butcher tsaka legit butcher. Legit butcher ka nga, ang tagal mo na nga sa pagiging butcher. Kung di mo naman kayang kumpletuhin yung requirements, hindi mo naman kayang ipasa lahat, lalo na yung IELTS, hindi ka talaga makakapag-abroad. Kung yung mga nagpa-practice sa atin, yung mga
3 to 4 months or pinakamatagal na 1 taon, nakakaalis sila. Kasi kaya nila ipasa yung requirements. Mas lamang ang may alam, di ba? Knowledge versus skills. Iba kasi yung pinagaling ka sa karanasan sa pinagaling ka ng kaalaman. Yung skills kasi guys, na pag-aaralan yan. Kumbaga, pag araw-araw mo ginagawa yung ganyang skills mo, kaya mong gawin yan, kaya mong masterin to. Di ba? Pag paulit-ulit mo ginawa, lalo trabaho mo. Pero nakakabilib lang talaga pag ang mga sa ganitong larangan, kung matagal ka ng boot year tapos na-i-apply mo sa negosyo. Ayun na yung nakakabilib. O kaya, ganito yung trabaho mo, naging butcher ka, tapos nakapag-abroad ka, yun. Mga saludo sa mga ganun. Pero kung butcher ka, tapos napakatagal mo sa ganitong larangan, yayabangan may mga baguhan. Hindi ako believe sa ganun. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun. Takot masapawan, ano ba, crab mentality. Ano ba tawag sa mga ganun? Kayo na lang mag-judge. Basta ako, ginagawa ko yung alam ko, makakatulong ako sa kapwa ko. Lalo na sa ganitong mga nagsisimula pa lang. Pero may future. Pangarap nilang maging butcher sa abroad. Pagkatapos, pag natupad na nila yun, okay na sila, okay na yung benefits, okay na. Pag uwi nila ng Pilipinas, ang nag-aantay sa kanila, di ba? Pangarap, karamihan na nakikita ko, kaya nagko-comment lalo, na gusto nga nilang magkaroon din ng negosyo. Di ba? Sa Pilipinas. Kasama mo yung pamilya mo. Masarap din magkaroon ng negosyo sa abroad. Ang problema lang siguro, syempre, hindi mo mga kapwa Pilipino. Malaki nga ang pera pero parang hindi masaya. Hindi katulad dito. Kahit sino pwede mo kausapin, kahit sino pwede mo biruin, di ba? Sa abroad hindi, kailangan professional ka talaga. Focus ka lang. Tsaka boring, parang boring pag sa abroad. Dito masaya. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka maglakad, pwede ka may makausap. May enjoy mo talaga yung buhay mo dito. Pag nasa abroad ka, trabaho, bahay. Gala sa ganito, gala sa ganyan, oo. Pero kung sa ganun ka masaya, okay yun. Pero para sa akin, parang parang di ako nag-i-enjoy sa ganun. Maiksi lang ang buhay sa mundo. Napaka-iksi lang ng buhay. Kaya kung saan ka mas magiging masaya, yun yung piliin mo. Kung mag-abroad kayo, kuha yung pondo. Tapos negosyo sa Pilipinas. Kung kaya ng mga ibang lahi na mag-negosyo rito at magtagumpay, ibang lahi nga nandito, mga big time, mga talagang successful na negosyante. Iba-ibang lahi pa yun. Kung ibang lahi nga dito nagne-negosyo. Kasi nandito naman talagang mayaman naman talaga ang Pilipinas. Nasa contractor lang din talaga. Ang yaman.